Maligayang pagdating sa ating panibagong aralin sa GMRC. Napansin mo na ba na may mga bagay tungkol sa iyong sarili na unti-unti nang nagbabago? Baka mas tumangkad ka na, mas marami ka ng kaibigan, o kaya naman ay mas naiiba na ang iyong nararamdaman sa ilang sitwasyon. Kung oo, huwag kang mag-alala, normal lamang iyan. Sa araling ito, aalamin natin kung ano-ano ang mga pagbabagong nararanasan natin habang tayo ay lumalaki at bakit mahalagang maunawaan ang mga ito. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan kong natutukoy ninyo ang mga pagbabagong pisikal, emosyonal at sosyal. Naipaliliwanag ninyo na ang mga pagbabagong ito ay normal na bahagi ng paglaki at napahalagahan ninyo ang sariling pag-unlad. Masdan ang larawan. Ano ang napansin mong pagbabago? Tama. Habang tumatanda ang tao, maraming pagbabago ang nangyayari. Hindi tayo nananatiling maliit. Lumalaki ang ating katawan. Nagbabago ang ating pag-iisip, damdamin, kakayahan, at maging ang pakikisalamuha natin sa iba. Ngayong napansin na natin na ang tao ay nagbabago habang lumalaki, alamin naman natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pagbabago sa sarili. Ang pagbabago sa sarili ay mga normal na pagbabagong nararanasan habang tayo ay lumalaki. Ito ay bahagi ng ating paglaki, pag-unlad, at paghahanda sa susunod na yugto ng buhay. Lahat ng tao ay dumaraan dito. Hindi dapat ikahiya o katakutan ang mga ito dahil bahagi ito ng pagiging ganap na tao. Bawat isa ay maaaring makaranas ng pagbabago sa magkaibang panahon. Ngayon, atin namang isa-isahin ang tatlong pangunahing pagbabagong nararanasan ng isang batang katulad ninyo. Tuklasin natin ang bawat isa upang mas maunawaan natin kung paano ito nakaapekto sa atin. Magsimula tayo sa pagbabagong pisikal. Ito ang mga pagbabagong nakikita sa ating katawan tulad ng pagtangkad, pagbigat ng timbang, paglakas ng katawan, pagkakaroon ng permanenteng ipin, mabilis na paghaba ng buhok at kuko, pagpapalit sa mas malalaking damit at sapatos. Halimbawa, noong grade 1 ka, maaaring mas maliit ka pa noon. Ngayon, baka kailangan mo na ng bagong uniforme dahil hindi na kasya ang luma. Maaaring mas malaki na rin ang sapatos mo. Ibig sabihin, lumalaki ang iyong katawan. Normal lamang ito. At iba-iba ang bilis ng paglaki ng bawat bata. Ang ilan ay mas maagang tumangkad, samantalang ang iba naman ay mas nahuhuli. Habang tayo ay lumalaki, hindi lamang ang ating katawan ang nagbabago. Nagbabago rin ang ating damdamin. Ito ang pagbabagong emosyonal. Ito ay mga pagbabago sa ating nararamdaman at emosyon habang tayo ay lumalaki. Maaaring may mga araw na napakasaya natin o madali tayong matuwa. Ngunit mayroon ding mga araw na tila madali tayong malungkot, mainis o magalit. Maaaring ikinakahiya natin ang ilang pagbabago sa sarili at mas naiintindihan ang damdamin ng iba. Habang lumalaki tayo, mas marami tayong nararanasang emosyon. Unti-unti rin nating natutuhan kung paano ito ipahayag sa tamang paraan. Halimbawa, hindi napili si Mia bilang leader. Nalungkot siya. Sa halip na magtampo, binati niya ang napiling leader. Noong bata pa tayo, baka umiyak agad tayo. Ngunit habang lumalaki tayo, natututo tayong kontrolin ang ating emosyon. Bukod sa katawan at damdamin, may isa pang mahalagang pagbabago. Ito ay tungkol sa ating pakikisalamuha sa ibang tao. Ang pagbabagong sosyal. Ito ay mga pagbabago sa paraan ng ating pakikisalamuha sa ibang tao. Habang lumalaki tayo, mas marami na tayong nakakasalamuha o nagiging kaibigan. Mas natututo tayong makinig sa opinyon ng iba. Mas nagiging responsable at mas naiintindihan natin ang kahalagahan ng respeto at pagtutulungan. Halimbawa, dati ay ayaw ni Joshua makipaglaro. Ngayon ay marunong na siyang makinig at makibahagi sa grupo. Ngayong nakilala na natin ang tatlong uri ng pagbabago, pag-isipan naman natin ang isang mahalagang tanong. Bakit nagbabago ang tao? Ito ay dahil tayo ay lumalaki. Naghahanda sa susunod na yugto ng buhay.
natututo sa mga karanasan, at mas nagiging responsable. Ang lahat ng pagbabagong ito ay may layunin. Inihahanda tayo nito upang mas maging mabuting anak, mag-aaral, kaibigan, at mamamayan. Narito ang ilang mga bagay mula sa aralin na mahalagang dapat tandaan. Lahat ay dumaraan sa pagbabago. Hindi pare-pareho ang bilis ng paglaki. Walang dapat ikahiya. At ang bawat tao ay natatangi. Para sa ating gawain, basahin ang bawat sitwasyon. Tukuyin kung anong uri ng pagbabago ang inilalarawan. Mas lumakas na si Ella, kaya kaya na niyang magbuhat ng mas mabigat na gamit. Anong uri ng pagbabago ang ipinakita ni Ella? Tama, pagbabagong pisikal. Narito ang susunod na sitwasyon. Humingi ng paumanhin si Mark matapos niyang masaktan ang damdamin ng kanyang kaibigan. Ang pagbabagong ipinakita ni Mark ay magaling, pagbabagong emosyonal. Sumunod, mas madali nang nakikipagkaibigan si Kyle sa bago niyang paaralan. Anong uri ng pagbabago ang ipinapakita ni Kyle? Tama, pagbabagong sosyal. Napansin ni Luis na mas malaki na ang sukat ng kanyang sapatos. Ito ay pagbabagong pisikal, magaling. At narito ang panghuling sitwasyon. Nalulungkot si Ana nang hindi siya napili sa paligsahan, ngunit tinanggap niya ang resulta. Anong uri ng pagbabago ang ipinakita ni Ana? Mahusay, pagbabagong emosyonal. Ngayon naman ay ating pagnilayan ang mga natutunan natin sa araling ito. Tapusin ang bawat pangungusap. Unang pangungusap, ang natutuhan ko ngayon ay ikalawa, ang pagbabagong ipinagmamalaki ko ay at panghuli, hindi ako matatakot sa pagbabago dahil isulat ang inyong mga sagot sa inyong kwaderno. Bawat isa sa atin ay may iba't ibang karanasan sa paglaki. Ang mahalaga ay tanggapin natin ang ating mga pagbabago at patuloy na magtiwala sa ating sarili. Ngayon ay alam na ninyo na ang mga pagbabagong pisikal, emosyonal at sosyal ay normal na bahagi ng ating paglaki. Ang mga ito ay naghahanda sa atin upang mas maging responsable at handa sa susunod na yugto ng ating buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa ating susunod na video lesson, pag-uusapan naman natin kung paano natin mapangangalagaan ang ating sarili habang nararanasan ang mga pagbabagong ito at kung bakit napakahalaga ng gabay ng ating pamilya. Kaya magkita-kita tayo sa susunod na aralin. Maraming salamat!